Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is, lahat ba ng nalaman ng Bible ay salita ng Diyos? At mayroon po tayong concept na plenary inspiration. Plenary inspiration is the belief that all the words of Scripture, every part, every line, every page, are fully inspired by God. The word plenary means complete or full. This means that the whole Bible, not just its moral teaching or spiritual ideas, it God-breathed. Every word in the original manuscript was superintended by the Holy Spirit using human author without error. This doctrine assures us that the Bible is trustworthy in all it teaches about God's salvation, history, and life. Scripture isn't just inspired in spot, it's entirely the voice of God. At ngayon naman po, makikita natin ito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ang sabi po rito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in the righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. So, sa Tagalog naman po, ang lahat ng kasulatan ay kinaisahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian at sa katuwiran sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, all of Scripture is equally and entirely inspired. So, lahat daw po pala ng nasa Bible, yung manuscript na naisusulat doon, nagawa ng sarili ng ating Panginoon. Inspired po pala siya sa buhay ng Panginoon. Kung ano man yung nangyari sa buhay ng Panginoon, ay hindi po yung nilalaman ng Bible. At ngayon naman sa second teaching natin, the Bible authority reset on its divine origin. So, yung authority pala ng Biblia natin, meron po pala siyang divine origin, which is galing sa ating Panginoon, na siya yung naglikha sa lahat ng bagay, at siya rin yung may likha ng Biblia. Ngayon naman sa third teaching na tayo, God used human author without error to communicate His exact will. So, yung Panginoon pala, gumanap siya ng mga tao upang sa ganun, magawa yung Biblia na ibibigay ng Panginoon para sa atin ng walang pagkakamali, at syempre, eksakto sa kung ano man yung sinabi at hiniling ng Panginoon sa atin. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application po natin, submit your morality to God's standard. So, yung sarili po wala natin, di ba meron tayong moral sa sarili natin. Dapat pala natin yung sinasubmit sa Panginoon, and equally na yun sa pagiging standard ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman po sa second application na tayo, confront all lies with God and unchanging truth. So, sabihin natin sa Panginoon sa Kristo lahat ng mga nagagawa nating bagay, at hindi natin kailangan magsinungaling sa Kanya, kasi nga alam niya lahat ng nangyayari sa buhay natin. Siya yung saksi sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, at huwag natin papalitan ng kasinungalingan lahat ng katotohanan. Ngayon naman po sa third teaching na po tayo, pursue a godly life under God's favor and blessing. So, yung buhay pa pala natin, dapat pinipursu natin siya para maging God-likeness na mabuti at walang nagagawang masama. Kasi nga, si God pala yung perfect na tao na nabuhay dito sa mundo, which is wala siya nagawang kasalanan, at lahat ng biling ng Panginoon is nagawa niya. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion. How does believing that the Bible comes from God shape the way we live? So, ako naniniwala ko na yung Bible is galing talaga siya sa Panginoon natin, kasi nga lahat ng nasasabi sa Biblia is nagkakatotoo, and kahit hindi mo man siya patunayan sa sarili mo, maraming tao nagpapatunay na totoo na ang Panginoong Kristo ang siyang may gawa ng Biblia. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.